Isipin mo ito, matapos kang maligo, pakiramdam mo ay sariwa at malinis pero ilang oras lang, may bahagi ng katawan na nagbibigay ng hindi komportableng pakiramdam. Para sa marami sa atin na lampas 70, nagbabago ang ating katawan sa mga paraang hindi natin inaasahan, at ang nakasanayan nating kalinisan noon ay maaaring hindi na sapat ngayon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang tatlong bahagi ng katawan na madalas nakakaligtaan linisin, pero may malaking epekto sa ating kalusugan, lalo na sa pagtanda. Ang hindi pagbibigay pansin sa mga bahaging ito ay maaaring magdulot ng impeksyon, pangangati, at kahit seryosong kondisyon na pwedeng makasira sa iyong sigla at ginhawa. Bago tayo magsimula, nais kitang anyayahan na maglaan ng ilang segundo para sumali sa ating komunidad ng mga Pilipinong nagmamalasakit sa kanilang kalusugan sa ikatlong yugto ng buhay. Kung bago ka rito, pindutin ang subscribe at i-on ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na kaalaman. At habang nanonood ka, sabihin mo sa komento kung anong lungsod ka nanonood para mabati kita sa susunod na video. Sa mga darating na minuto, ipapakita ko sa iyo kung paanong ang simpleng pagbibigay pansin sa mga bahaging ito ng katawan ay maaaring magdala ng higit na ginhawa, lakas, at kumpiyansa araw-araw. May isang lugar pa sa katawan na halos walang nakakaalam na konektado sa iyong immune system, at kapag nalaman mo ito, baka mag-iba ang paraan ng iyong pangangalaga sa sarili. Kung handa ka nang alamin ang mga lihim na ito at paano ito makatutulong na panatilihin kang masigla sa bawat araw, manatili ka hanggang sa dulo. Maaaring ang simpleng kaalamang ito ang magbibigay ng panibagong sigla at kalayaan sa iyong pagtanda. Ang paa, ang iyong pundasyon ng kalusugan at kalayaan. Bawat araw, tahimik na naglilingkod sa atin ang ating mga paa. Sila ang sumasalo sa bigat ng ating katawan, nagbibigay balanse, at tumutulong na makalakad, makatayo, o makagalaw saan man natin gustuhin. Ngunit para sa maraming nakatatanda, lalo na sa edad na lampas 70, madalas na napapabayaan ang kalinisan at pangangalaga sa paa. Minsan, simpleng pagbabanlaw lang sa shower o mabilis na pagkuskos ng sabon at tapos na. Sa Pilipinas, karaniwan para sa mga lolo't lola na maglakad ng nakatsinelas buong araw, lalo na sa bahay o sa bakuran. Ngunit alam mo ba na ang ganitong gawi, kapag sinabayan ng kulang na paglilinis at inspeksyon, ay maaaring magbukas ng pinto para sa mga impeksyon at iba pang problema. Habang tumatanda, humihina ang sirkulasyon ng dugo, nagiging mas manipis at mas tuyo ang balat sa paa, at mas mabagal ang paggaling ng kahit maliliit na sugat. Kapag may bitak o gasgas, madali itong pasukan ng mikrobyo o fungus. Para sa mga may diabetes o problema sa ugat, mas mataas pa ang panganib dahil minsan, hindi naramdam ang pananakit, kaya't hindi napapansin ang sugat hanggang lumala. Sa mga lugar na mainit at mahalumigmig gaya ng Pilipinas, mas mabilis dumami ang mikrobyo at amag sa pagitan ng mga daliri ng paa, nagdudulot ng pangangati at amoy. Isang halimbawa ang kwento ni Mang Ernesto, 75 anyos mula sa Batangas. Mahilig siyang maglakad sa palengke tuwing umaga, ngunit napansin niyang nanunuyo at namumula ang balat sa sakong. Inakala niyang normal lang ito sa edad, ngunit makalipas ang ilang linggo, nagkaroon ng sugat na hindi na gumagaling. Kinailangan niyang uminom ng antibiotic at magsuot ng espesyal na sapatos upang gumaling. Upang maiwasan ang ganitong sitwasyon, mahalagang magkaroon ng araw-araw na gawain sa pangangalaga ng paa. Suriin araw-araw, gamit ang maliwanag na ilaw at kung kinakailangan, salamin para makita ang sakong at pagitan ng mga daliri. Hugasan ng maigi, gumamit ng maligamam na tubig at banayad, walang amoy na sabon. Linisin pati pagitan ng mga daliri. Patuyuin ng mabuti, tiyakin na walang natitirang basa sa pagitan ng mga daliri upang maiwasan ang fungus. Maglagay ng moisturizer, pumili ng walang pabango at hindi mamantika. Iwasang lagyan ang pagitan ng mga daliri. Pumili ng tamang sapatos at medyas, iwasan ang masikip na sapatos, gumamit ng cotton o moisture-wicking na medyas, at palitan araw-araw. Sa paglalaan ng wala pang 0 minuto kada araw, mapapanatili mo ang kalusugan ng iyong paa, maiiwasan ang sakit, at mapapanatili ang kalayaan mong makagalaw ng walang sagabal. Tandaan, ang paa ang pundasyon ng ating katawan, kapag maayos ang kalagayan nito, mas magaan at mas masigla ang bawat hakbang. Ang singit, isang sensitibong bahagi na kailangan ng araw-araw na pangangalaga. Isa sa mga pinaka-nakaliligtaang bahagi ng katawan pagdating sa kalinisan ay ang singit. Maraming nakatatanda, lalo na paglampas 70, ang nahihiyang pag-usapan ito.
Ngunit sa katotohanan, ang bahaging ito ay may malaking papel sa ating kalusugan at kaginhawaan. Kapag napabayaan, maaari itong maging pugad ng init, pawis, at bakterya, isang kombinasyon na madaling magdulot ng pangangati, amoy, at impeksyon. Sa mga Pilipino, lalo na sa mga lugar na mainit at mahalumigmig, mas mataas ang panganib. Ang suot na masisikip na pantalon o synthetic na tela, at paggamit ng adult diaper para sa may incontinence, ay maaaring magbitbit ng init at halumigmig sa lugar na ito. Para sa mga may diabetes o labis na timbang, mas mabilis din kumapit ang impeksyon dahil sa mas maraming tupi ng balat kung saan naiipon ang pawis at dumi. Kapag nabawasan ang kakayahang yumuko o maglinis ng maayos, gaya ng nararanasan ng maraming senior, mas nagiging madali para sa kahalumigmigan na matrap sa singit. Ito ang dahilan kung bakit karaniwan ang mga kondisyong tulad ng intertrigo, pamumula at iritasyon mula sa alitan ng balat o buni sa singit, jock itch, na dulot ng fungus. Sa simula, maaaring banayad lang ang sintomas, kaunting kati o bahagyang pamumula, pero kapag hindi inalagaan, pwede itong maging sugat na masakit at mahirap gamutin. Isang halimbawa ang kwento ni Aling Rosa, 82 anyos mula sa Iloilo. Napansin niyang kahit bagong paligo, may amoy at pangangati sa kanyang singit. Inakala niyang normal lang ito sa edad, kaya't binaliwala niya. Makalipas ang ilang linggo, mas lumala ang iritasyon at kinailangan na niyang magpatingin sa health center. Natuklasan na mayroon siyang fungal infection dulot ng natrap na kahalumigmigan. Sa simpleng pang-araw-araw na paglilinis, tamang pagpapatuyo, at paggamit ng zinc-based cream, bumalik ang kanyang ginhawa. Paano mapapanatiling malusog ang singit? Araw-araw na paglilinis, gumamit ng maligambam na tubig at banayad, walang amoy na sabon. Linisin ng dahan-dahan gamit ang kamay o malambot na tela, kabilang ang mga tupi ng balat. Maingat na pagpapatuyo, siguraduhing tuyo ang lahat ng bahagi, lalo na kung saan nagkikiskisan ang balat. Maaaring gumamit ng hair dryer sa malamig na setting kung nahihirapan yumuko. Kontrol ng kahalumigmigan, kung patuloy ang pagpapawis, maglagay ng cornstarch-based powder o zinc cream para bawasan ang alitan at sumipsip ng labis na moisture. Iwasan ang talc-based powder. Pumili ng tamang damit, gumamit ng maluwag at humihinang tela tulad ng cotton. Iwasan ang masisikip at gawa sa polyester. Kung gumagamit ng diaper o pad, palitan agad kapag basa. Regular na pagsusuri, maglaan ng ilang segundo araw-araw para suriin ang balat. Kung may pamumula, amoy o sugat, kumonsulta agad sa healthcare provider. Sa simpleng mga hakbang na ito, mapapanatili mong malinis, komportable, at ligtas mula sa impeksyon ang iyong singit. Tandaan, hindi ito usapin ng hiya, ito ay usapin ng kalusugan at dignidad. Ang pusod, maliit na bahagi, malaking epekto sa kalusugan. Sa unang tingin, ang pusod ay tila isang maliit na detalye sa ating katawan, isang peklat mula sa ating pagkasilang na halos hindi natin pinapansin. Ngunit para sa mga Pilipinong senior, lalo na sa edad na lampas 70, ito ay isang lugar na dapat binibigyang pansin araw-araw. Bakit? Dahil ang pusod ay maaaring maging tahimik na taguan ng dumi, pawis, at mikrobyo na nagdudulot ng iritasyon at impeksyon kung mapapabayaan. Sa Pilipinas, kung saan mainit at mahalumigmig ang klima, mas mabilis maipon ang pawis at alikabok sa pusod, lalo na kung mas malalim ito dahil sa pagtanda o pagbabago sa timbang. Kapag ang balat sa paligid ng tiyan ay lumuluwag at humuhulog papaloob, mas nagiging mahirap linisin ng maayos. Para sa mga may diabetes, problema sa sirkulasyon, o limitadong paggalaw, mas mataas ang panganib na magkaroon ng impeksyon sa bahaging ito. Maraming Pilipino ang naniniwala na sapat na ang mabilisang pagbabanlaw sa shower para malinis ang pusod. Ngunit dahil ito ay parang maliit na bulsa sa ating katawan, madalas ay hindi natatanggal ang lahat ng dumi. Ang resulta, pwedeng magkaroon ng masamang amoy, pamumula, pangangati, at sa matinding kaso, omhalitis, isang impeksyon na mahirap gamutin at maaaring magtagal ng ilang linggo. Isang halimbawa ang kwento ni Mang Pedro, 79 anyos mula sa Pangasinan. Mahilig siyang maglinis ng bahay at mag-alaga ng tanim, at araw-araw siyang naliligo. Ngunit napansin ng anak niya ang kakaibang amoy mula sa pusod nito habang siya ay tinutulungan magbihis. Nang ipatingin sa doktor, natuklasan na may yeast infection na nagsimula sa naipong pawis at patay na balat sa loob ng pusod. Kinailangan niyang gumamit ng espesyal na panglinis at gamot para tuluyang mawala ito. Paano alagaan ang pusod?
Banayad na paglilinis habang naliligo, gumamit ng cotton swab, malinis na daliri, o sulok ng malambot na tela na binasa sa maligambam na tubig na may banayad at walang amoy na sabon. Huwag masyadong magdiin, iwasang kuskusin ng malakas para hindi magasgas ang balat. Banlawan ng mabuti, siguraduhing walang natitirang sabon sa loob ng pusod dahil pwede itong magdulot ng iritasyon. Patuyuin ng maayos, gumamit ng malinis na tuwalya o cotton pad. Para sa mas malalim na pusod, maaaring gumamit ng hair dryer sa malamig na setting. Suriin ng regular, tingnan kung may pamumula, pamamaga, o kakaibang amoy. Kung mayroon, magpatingin agad sa healthcare provider. Sa paggawa nito araw-araw, may iwasan ng impeksyon at hindi ka na mag-aalala sa hindi ka nais-nais na amoy. Isipin mo ang pusod na parang isang maliit na kabinet sa bahay. Kapag hindi nilinis ng matagal, nag-ipon ito ng alikabok at dumi. Ngunit kung regular mong lilinisin, mananatiling maayos, malinis, at walang sagabal sa iyong ginhawa. Maliit na gawi, malaking benepisyo sa kalusugan paglampas ng 70. Sa ating pagtanda, natututunan nating hindi palaging malalaking hakbang ang susi sa kalusugan, madalas, ang maliliit na gawain ang tunay na nagbibigay ng proteksyon at ginhawa araw-araw. Ang tatlong bahaging tinalakay natin, ang paa, singit, at pusod, ay tila simpleng bahagi ng katawan, ngunit sila ay parang tahimik na alarm system na nagsasabi kung maayos pa ang ating kalusugan. Sa Pilipinas, marami sa ating mga nakatatanda ang sanay na inuuna ang kalinisan ng mukha at kamay, ngunit nakakalimutang bigyang pansin ang mga bahaging ito. Tandaan, ang regular na paglilinis at pangangalaga sa paa ay nagpapanatili ng ating kalayaan sa pagdalaw. Ang maingat na pag-aalaga sa singit ay hindi lamang tungkol sa kalinisan, ito ay tungkol sa dignidad at kaginhawaan. At ang tamang pangangalaga sa pusod ay nag-aalis ng isa pang posibleng pinagmumulan ng impeksyon na madalas nating hindi napapansin. Hindi mo kailangan ng mamahaling produkto o komplikadong kagamitan. Kailangan mo lang ng ilang minuto bawat araw, maligambam na tubig, banayad na sabon, at malasakit sa sarili. Sa paggawa nito, nababawasan ang panganib ng impeksyon, pangangati, at kakulangan sa ginhawa. Ngayon, gusto kitang anyayahan na magbahagi sa komento. Alin sa tatlong bahaging ito ang hindi mo masyadong napapansin dati, at ano ang plano mong simulan gawin ngayon? Maaari mong ikwento ang karanasan mo, baka ito ang magbigay inspirasyon sa ibang nanonood. Kung nakatulong sa iyo ang mga payo sa video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para mas marami pa tayong mapag-usapan na makatutulong sa ating kalusugan at sigla. Tandaan, ang malusog na katawan ay hindi lang nakikita sa labas, kundi nararamdaman mula ulo hanggang paa, kahit sa mga lugar na bihira nating pag-usapan.